Test. They said that if you are not good in prayer, kung dili ka maayo mo ampo, if you are not good in socializing people, kung dili ka maayo mo abi-abi og mga tao, if you are not good in singing or even in preaching, kung dili kay ka maayo mo awit o muwali, ingon nila, dili daw ka pang ministry. Sometimes, we measure our value based on what we can do. But mga kaigsuunan, let me tell you something. Your worth is not measured by what you can do, but by who you are in Christ. Can you say amen for that? This evening, mga kaigsuunan, I would like to greet you. Happy midweek kanatong tanan, mga kaigsuunan. Maayong buntag, maayong udtog, maayong gabi sa tanan nga naminaw ni sa ato nga live, sa ato nga social media platforms. Kung asa mga karon nga dapit, salamat sa inyong pagpaminaw og niini nga iglesia. Happy midweek kanatong tanan, mga kaigsuunan. I would like to recognize one of my co-missionary here, Brother Justin De La Torre, for sa pag-invite niya sa ako. Siya yun ang nagduso, mga kaigsuunan, aron makahimo ako sa paghatag sa mensahe sa Diyos niining kagabion. And sa may supportive nga mga co-missionary, Brother MJ Masandag and Brother Jelsam Libertino, dagang salamat sa inyo nga pagsuporta nga miadto yun sila, gikan pa sila sa Megikay, ang mga headquarters dito sa Mandawi City, SDA Church. Niadto yun sila, mga kaigsuunan, alang sa pagpaminaw sa mensahe sa Dios. Sa tanan nga leaders, mga elders ni ini nga iglesia, daghang salamat sa iyo nga pag-welcome kanako, mga kaigsuunan, especially kanatong tanan nga nag-welcome gayud. Og I know, mga kaigsuunan, nga you are very excited nga maminaw gayud sa pulong sa ato nga Ginoo. And mga kaigsuunan, I would like to introduce myself formally. My name is Marvin Day Pacquiao, dili boksingero, mga kaigsuunan, apan puhon-puhon kung kaluyan sa Ginoo mahimo nga pastor. Now, I am from Davao City, gikan sa lugar nga grabe kay kaabunda ang durian, mga kaigsuunan. Now, I am a student from South Philippine Adventist College, ug ako usab nga gipanimbayang ako nga eskwelahan niana sa Davao del Sur, South Philippine Adventist College. Hinaot, mga kaigsuunan, nga niini nga taknaa, we will be ready and we will be willing to hear the message of our Lord Jesus Christ. Mga kaigsuunan, we will go directly sa atong sermon. It is because ang usa ka minuto nga atong nakuha na, mga kaigsuunan, dili na gay nato na mabalikan, and that is why we will go directly to our sermon, because the title of our sermon is very interesting. Don't help anyone. Mga kaigsuunan, when we were young, we are told to be kind, to be compassionate, nga ihatag nato ang naa sa tua sa uban. But let us be honest, usahay ang pagkamanginhatagon, mga kaigsuunan, sakit ba sa buot? Sometimes helping hurts. Helping is like losing. Ug usahay, dili nato mabati ang the true essence of giving. And that is why, siguro, maybe, ato na lang undangon ang paghatag sa uban. Kay usahay kapoy ba kay muhatag, especially that if you are a helpless tas muhatag ka sa uban. But mga kaigsuunan, if one poor widow in the Bible had followed that mindset, she will be died in hunger and she will miss the blessing that God prepared for her. Before we will go to our background, I invite everyone to close your eyes and let us pray. Dear Heavenly Father,
We come before your throne of grace, acknowledging you as our King and Savior. Cleanse us, Father, from all of our unrighteousness, not because we deserve it, not because we are worthy of it, but because only of your grace and love alone. Dear Heavenly Father, anoint my lips. Empty us, Father, so that the Holy Spirit can empower us and in order to understand and comprehend your word. This all we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Now, let us open our Bible in the book of 1 Kings, chapter 17, verses 8 to 16. And we will found ang story sa usa ka widow nga babae mga kaigsuonan, kauban ang iya nga anak, and most especially the prophet Elijah. And you know mga kaigsuonan, this is very interesting because this is a relevant kaayo nga panghitabo sa ato nga society, especially sulod sa ato nga iglesia mga kaigsuonan. Kung ato, before that verse, we will go to the background kung nganong nahitabo ka na nga story. The first is we will found in 1 Kings chapter 16, the reign of King Ahab. You know, King Ahab, kung ato nga lantaw ng iya nga background mga kaigsuonan, he is one of the most wicked king. It is because he married the queen Jezebel, the queen nga nagpugos kanila, nga naghatod kanila mga kaigsuonan sa idolatry. Because of that, King Ahab, gi-instruct niya ang tao sa Israel to worship the God which is si Baal. And you know mga kaigsuonan, they believe that Baal is a God of fertility and rain. Kaabunda sa mga tanong mga kaigsuonan. Now, when God instructed Prophet Elijah to come to King Ahab, o i-announce mga kaigsuonan ang umaabot nga judgment, it is because naay famine, naay kagutom nga mahitabo sa ilang nga lungsod mga kaigsuonan. It is because tungod sa ilong nga idolatry and disobedience. And you know mga kaigsuonan, God did that to prove in the face of King Ahab that their God is powerless, and the one and only true God who created all things, who died for you and for me, who created the heavens and the earth, the source of fertility and rain, is the one and only true God mga kaigsuonan. Now, we will go to 1 Kings chapter 17, verses 1 to 7. And we will found the great famine, ang kagutom nga miabot sa ilang nation mga kaigsuonan. And you know, if you read that, the drought brought severe famine. And Prophet Elijah, gikan siya dinhaa sa Brook Cherith. The Brook Cherith mga kaigsuonan, it means the place of isolation. And there, giprovidean sa Ginoo sa iya nga tubig ug sa iya nga pagkaon, pinaagi sa langgam. And you know mga kaigsuonan, that preparation, that time mga kaigsuonan, gi-prepare si Prophet Elijah nga i-face ang kaning widow nga woman, so that pag-abot na ni Prophet Elijah mga kaigsuonan, he will be prepared spiritually, og dili na gayud siya mag-doubt kung unsa man gani ang mahitabo niya didto ang lugar mga kaigsuonan. And you know, kung unsa ang kanang very interesting aning nga part, it is because the Zarephath, the place of homeland sa mao nga widow nga woman, is also the place of Jezebel, the Queen Jezebel. Queen Jezebel is the queen nga nagtuklod kanila sa pag-worship sa ilaha nga Ginoo, which is si Baal. Ayun mga kaigsuonan, that is a territory sa naga-worship, sa nagasimba sa mao nga Diyos. And what is interesting part is, nganong gihatod man sa Ginoo si Prophet Elijah sa territory sa iyang mga kalaban, sa territory nga daghan ang mga tao ang nag-worship
sa mao nga Diyos. You know mga igsuunan, Prophet Elijah go to that specific place so that iya nga mapamatud-an nga siya tabangan. He is very confident tungod sa grasya sa Ginoo mga igsuunan, because of the plan of God. Nakasigurado siya mga igsuunan nga didto ang place tabangan gyud siya sa most unlikely people in the most unlikely places. Now here comes the widow. Our study that found in chapter 17 verses 8 to 16. The widow of Sarephat was preparing her last meal. When we say, I would like to highlight the word last meal because after that last meal, mamatay na sila mga igsuunan. And if you will put yourself to that situation mga igsuunan, lisod kayo ihatag ang imong nga last meal, ang imong naa sa imuha, especially kung nasayod ka nga wala na kaugma. Wala na gani, wala na gay nabilin, pangayuon pa yun. And that is why our title is Don't Help Anyone, because help anyone is sometimes like losing. Sometimes it hurts mga igsuunan, especially na kay ginahuna nga bata nimo. And you know, kung ato nga balikan ang maong chapter mga kaigsuunan, grabe kay ang pagtuo sa mao nga widow. Even though nga nasayod siya, nga wala na sila pagkaon, gutom kayang bata, and pagka tomorrow, very uncertain kaayo, it is because mamatay na gayud sila. And you know mga igsuunan, what the widow woman did? Gihatag gihapon niya. God had already been preparing her heart to obey and receive His miracle. After that situation, mga kaigsuunan, Prophet Elijah is already prepared. And that is why, mga igsuunan, it is very important ka mahimo ta nga preparado sa ato nga kaugmaon, mahimo ta nga preparado sa ato nga umaabot. It is because sa umaabot, mga igsuunan, there is a great famine. A great famine, mga igsuunan, is not just ang kagutom, but it also represents sa inyong kalisod pohon. O kung dili nimo ma-overcome, ma-cope up ang inyong situation karon, it is very hard for you to cope up and to overcome the situation nga mahitabo sa umaabot. According to according to Ellen White, our Heavenly Father has 1,000 ways to provide for us, of which we know nothing. You know, mga igsuunan, ana ay plano sa tao nga dili plano sa Ginoo. Ana atay ginahuna pohon nga wala ginahuna sa ato nga Ginoo. And that is why it is very important to prepare our heart and to be confident and dependent to our God because He knows our future. Even though nga lisod mo tabang sa uban mga igsuunan, you can help somebody by your time, by your abilities, by your talents, by your possession, by what you have mga kaigsuunan. Ang naa sa imo karon, you can do a big difference sa uban nga kinabuhi. The point number one that we can learn from the story of a widow, the widow woman, is that helping feels risky when you are running low. Verses 10 to 11, so he arose and went to Sarephat, and when he came to the gate of the city, indeed a widow was there gathering sticks. That is the purpose of a woman, to gather the sticks and not to give her last meal. And he called to her and said, that is referring to Prophet Elijah, please, that is the request of Prophet Elijah, please bring me a little water in a cup that I may drink. That is the first request. And as he was going to get it, he called to her and said, this is the second request, mga kaigsuunan. Please, bring me a morsel of bread in your hand.
kung atong lantawon ang kaning teksto maigsuunan, very demanding kaayo si Prophet Elijah. And you know, kung ikaw ang widow nga woman mga kaigsuunan, magduha-duha ka og hatag nga nasayod ka nga tomorrow mamatay na gayud ka. Nga wala nay para sa imuha. But you know, maigsuunan, ang nakaanindot lang sa maong nga widow, it is because of her faith. Because of her faith, mga kaigsuunan, nakahimo sa paghatag kang Prophet Elijah, even though nga very uncertain kaayo ang iyang kaugmaon. God indeed chose this woman, but He chose her for more than a miracle. He chose her for service. More than a miracle, mga kaigsuunan. You know, mga kaigsuunan, like that widow woman, God chose you also. God chose you not just for a miracle, but for the service that God bestowed to us. You know, mga kaigsuunan, we are here for our mission. We are here to help other people, to be a missionary, to be a light to them, mga kaigsuunan, so that the gospel nga gipiyal sa ato sa Ginoo, ato nga mahatag sa uban mga kaigsuunan, ang pinaagi sa atong maayo nga binuhatan o pinaagi sa grasya sa ato nga Ginoo, mga kaigsuunan, ila nga makita that there is Jesus in your life, mga kaigsuunan. If you wait until you have enough before you help others, you may never help at all. Kana bitawng, unya na kumutabang pag kanang dato na ko. Unya na kumutabang pag makahuman na ko giskwela. Tomorrow is not sure. And that is why, if you have a time, if you have a ability, if you have a talent, if you have what you have right now, mga kaigsuunan, even your smile or sa pag-socialize sa mga bisita na ato sa atong iglesia, mga kaigsuunan, that is a big difference na nga mahimo nimo sa imong isigataw. Do it for the Lord, not to impress other people, but because you are called to help others. Sometimes the blessing doesn't come before you gave. It comes after you obey. You know, when we go back to the first miracle of Jesus, before the water turned into wine, God instructed the people there nga punoon nila og tubig ang maong nga kaning butanganan. Pila to ka mga butanganan, mga kaigsuunan, they are not sure nga mahimo ta nga wine tungod wala nila nakaila pa si Jesus nga mabuhat siya ato nga milagro. But you know, they obeyed Jesus. And because of that, naila nga na-testify, they become a testimony sa first nga miracle nga gihimo sa ila sa Ginoo. And that is why, if you have a doubt right now, obey God. If you are doubting, mga kaigsuunan, please obey God. Because if you will go back in the past, you will realize that the blessing doesn't come before you gave. It comes after you obey. Point number 2, helping others first opens the door for divine provision. Verse 13, and Elijah said to her, do not fear, go and do as you have said, but make me a small cake from it first. Okay? I would like to highlight the word do not fear, because this is essential in our daily walking with the Lord. There are a lot of phrases in the Bible that says, do not fear, because God knows nga sa ato nga kaugalingon, normal sa ato nga mahadlok. And every time nga naay hardship, naay struggles nga atong gina-face, God told us, God says that do not fear. It is because fear makahimo sa imo sa pagpugong alang sa pagtabang sa uban. Makahimo sa imo sa pagpugong nga dili ka mo apil sa ministry tungod na hadlo ka. Makahimo sa imo sa pagpugong, mga kaigsuunan, nga mopundo lang ka sa imo nga bangko ug dili ka mo tabang sa uban. You are there. You are in this world, mga kaigsuunan, for a mission. And please do your part because God did your part. Not because we are forced to do that,
but because the character of God is so compelling that it is very hard to ignore it. We love God, and that is why we obey the Lord. And that's what happened to widow. He loved Prophet Elijah. He loved the Lord, and that is why naa siya'y response nga nahimo mga kaigsuunan to give something bisan pang iya nga last nga meal sa iya nga anak gihatag niya just to help that prophet Elijah. When God asks for your last handful of flour, it's not to leave you empty, but to show that He is your endless supply, mga kaigsuunan. Endless supply. Not all the time ihatag sa ato sa Ginoo ang very kaning a great riches, ang ato nga desire sa ato nga kasing-kasing nga makahimo ta sa pagtuman sa ato nga mga gusto sa ato nga kinabuhi. But no, mga kaigsunan, rest assured that God has a blessing nga giandam na kanimo sa unahan. He is just want nga mutuo ka kaniya. Please obey the Lord, believe the Lord, because there is something nga nagapaabot sa unahan nga nagahulat kanimo mga kaigsuunan. Verse 14, for those, says the Lord God of Israel, the bean of flour. This is the promise nga gisulti ni Prophet Elijah sa mao nga woman. The bean of flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry, until the day the Lord send rain on the earth. The same God who fed a widow in famine is the same God who made you a promise. Do not interpret what only faith can understand. You know, being a literature evangelist, mga sunan, it's very hard. Kay tungod mo adto ka sa maong nga lugar nga very uncertain kay you are not sure whether mo avail sila sa mga libro or dili. And you know, mga isuunan, one time, I would like to share my testimony, my story, mga kaisuunan. This is the picture of one of our elders ni ini nga church, mga kaisuunan, Ma'am Jean. Niadto mi sa Nivel Church, mga kaisuunan. Ang among nga dalalang bag, among libro, ang sanina namo for 4 days, ug ang among nga pagtuo. And you know, mga kaisuunan, naghulat mi sa ilang house for 5 hours. And in that 5 hours, inampu ay maisuunan nga dili ka sure kung naa kay matulgan, dili ka sure kung naabay ka nang makauli, baka kay tungod ang pamasahira nga gibilin sa akong leader kay tungod pamasahira padulong. Wala kay pamasahi pa uli, mga kaigsuunan. Ug ang among bit-bit lang kaniadto maigsuunan is our faith. But you know, praise the Lord, because God used that woman, that elder ni ini nga church, mga igsuunan, to bless us, to help us, and to show to us that the God we serve is able to supply us in our daily needs. And you know, mga isuunan, the good thing is, sa pipila namo ka minuto nga nagistoryahanay ni Ma'am, to be honest, the first impression yun nako ka Ma'am, na yun si Sir ang iyang anak. The first impression nga ako nga nabati ka Ma'am, patay niyo nang pa-stricto yun si Ma'am, patay, di katulugan tas wala mi laing katulugan nito, wala mi makaon for 4 days, but praise the Lord, gigamit si Ma'am so that makahimo mi sa pagtulog for 4 days. Makahimo mi sa pagkaon o makahimo mi sa pag-sustain sa among nga needs, mga kaigsuunan. You know, that is the power if you have faith, mga kaigsuunan. That is the power if you are humble enough to pray to the Lord. Lord, tabangi ko, wala ko'y mahimo, O Diyos, kung wala ka. My tomorrow is uncertain. Lord, help me. That is the power of faith, that even though nga wala ka, dili ka sure kung makatulog ba ka dito ang mao nga lugar or dili, kung makauli ba ka sa imong quarter or dili, kung makahimo ba ka sa pag-survive in 4 days nga ang imong saligan lang, mga kaigsuunan, whether mo tabang sila or dili, we will still thank God, because we thank God not because sa iya nga mga blessing nga naabot lang sa among kinabuhi. We thank God for His goodness because He already did His part, mga kaigsuunan. O sa pagmatar pa lang namo sa kabuntagon, that is already a blessing. Grabe ang inampuay, mga kaigsuunan, hangtod nga naabot mi sa part
nga napanalanginan mga makaisuunan pinaagi sa presence o existence ni man. And mga kaisuunan, without her help, dili mi makahimo sa pagbisita sa atong mga kaisuunan nga nangaluya dito sa Nivel Church mga kaisuunan. There are a lot of people nga nga backslide kan dito ang part tungod sa ilang mga balatian. Dili na sila makahimo sa pagsimba tungod ang uban ay arthritis. Ang uban mga kaisuunan is kaning na-stroke. Ang uban dili na makalakaw mga igsuunan, ang uban ay diabetes, ang uban gani mga igsuunan kaning naay ginabutang sa ilang nga ilong so that makasurvive na lang sila. And that is the reason mga igsuunan lang ilang pamilya, ang ilang nga anak dili na makahimo sa pagsimba tungod sa mga balatian nga miagi sa ilang nga ginikanan mga igsuunan. They need help. People need the Lord mga kaigsuunan. And that is why we came, niabot mi dito ang maong lugara to do the mission of our Lord because we believe mga kaigsuunan sa mataglakaw namo sa kadalanan, bisan dili mi sure mga kaigsuunan, we believe that there are people nga nanginahanglan gayud sa saad sa ato nga Ginoo, sa iya nga gospel, the good news nga iyang gihatag kanato mga kaigsuunan. Kung naamagay mo abot nga literature evangelists or other missionaries sa iyong panimalay, please, one request lang maisuunan, ayaw yun sila isalikway. Because kung unsang imong gihimo sa imong isigataw, gihimo usab nimo sa imong nga Ginoo. Gikinahanglan mo nila maisuunan. We are all missionary here. And that is why maisuunan, bisan pa pag-inom lang, pag-offer lang nga makainom sila tubig tungod giuhaw yun ang ato nga mga missionary kayang uban ana walay bitbit nga water, that is very big help na para sa ilaha mga kaisuunan. Sa pag-smile pa lang ninyo, sa pag-greet pa lang ninyo mga kaisuunan, that is a big help na kanila. Do not mga kaigsuunan, atong isalikway ang ato nga mga missionary. It is because they are part of our mission. Sila ang nagdala mga kaigsuunan sa kahayag sa ato nga Ginoo. And you are the kay mga kaigsuunan nga makahimo ta sa pagduso sa ato nga buluhaton. That person you're called to help, that act of giving you've been postponing, that ministry you've hesitant to join because you feel tired, poor, and unqualified. To be honest, mga kaigsuunan, before ko niya ato diri sa Cebu City, there are many doubts mga kaigsuunan kung kaya ba nako nga makasurvive ako diri sa city nga wala ko'y kaila bisag isa. And mga kaigsuunan, for 2 months before ko nag-decide nga moadto diri sa Cebu City, there are a lot of lugar dito sa Mindanao mga kaigsuunan nga na-assignan usab sa literature evangelist. But ang nakamaayos na Ginoo, praise the Lord, because He put me as a lugar nga makahimo ako sa paggamit sa ako nga talento. And may suunan, that is the reason nga nung ana ako karon sa iyong atubangan, because God called me to be here. God called me to follow His command, to be in the mission field mga kaigsuunan. And mga kaigsuunan, dako kay kog pagpasalamat sa Ginoo nga kung wala ko niya gibutang ni ini nga lugara, daghan kay kog ma-miss nga blessing nga iyang gi-prepare sa ako in the future. And that same goes to you mga kaigsuunan. Kung naa may mahitabo sa inyo nga kinabuhi nga very unexpected kaayo, nga nagduha-duha mo nganong gibutang mo dira sa Ginoo, know that God already planned for you. Anaa siya plano kaninyo mga kaigsuunan. He just needs you to obey His command and trust His plan. Do it in faith if you are doubting. Do it in faith if you are tired mga kaigsuunan. Do it in faith if you feel that you are unqualified to join the ministry. Because when you gave to God's work, you make room for God to work in your life. Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Point number 3, hapit na gayud mga kaigsuunan. Helping others invites ongoing miracles, not just one-time blessing. And after sa panghitabo sa mao nga milagro nga ginahimo ni Prophet Elijah sa panimalay sa mao nga woman. Verse 15 to 16, the bin of flour was not used up, nor did the jar of oil run dry. After nga gihatag sa woman mga kaigsuunan ang iyaha nga last meal,
the bin of flour was not used up, nor did the jar of oil run dry. Kung iyang sa paglantaw niya sa maong nga jar, mga kaigsuunan, ang iyang gihatag sa maong nga lalaki, sa mga prophet, kang Elijah, mga kaigsuunan, nibalik gihapon sa iyaha. Dili man sobra kaayo ang nibalik sa iyaha, dili man kulang, mga kaigsuunan, but sakto lang nga maka-provide sa ilang nga daily nga panginhanglan sa ilang adlaw-adlaw. Because sometimes ang panalangin sa Ginoo, kumutokar na gani niyang atong paggarbuso, mga kaigsuunan, ang panalangin sa Ginoo usahay makapadakog ulo. Usay malimtan nato that there is a blesser. We are so focused on a blessing that we forget the blesser. And you know, mga kaigsuunan, God intend to did that, nga makahimo lang sa pag-sustain ang maong nga woman for her to realize ang milagro nga gihimo sa iya sa ato nga Ginoo. Miracles often don't look like overflow. They look like sustainability. You know, maigsuunan, kung dili man kadato karon, kung dili po kay ka pobre karon, kung tama-tama ra ka, pasalamati ang Ginoo. Kung pobre ka, maigsuunan, pasalamati ang Ginoo because you're very rich sa maong heaven. Kung dato ka, maigsuunan, if you can help other people to you by your riches, makaigsuunan, praise the Lord, pasalamati ang Ginoo. Kung unsa lang ang naa kanimo, maigsuunan, pasalamati ang Ginoo because that is a blessing that comes from our Lord. Ug nahitabo ka na, makaigsuunan, it is because God has a plan for you. You are a missionary. You are a kaning mission worker, maigsuunan, sa iyong nga field, sa iyong nagkalain-lain nga trabaho, or even sa ato nga eskwelahan, maigsuunan, sa sulod sa ato nga iglesia, you are a missionary, mga kaigsuunan. God may not give you riches, but He will keep your jar from running dry. Dili man ka panalanginan sa Ginoo nga sobra-sobra kaayo, but rest assured, nga tabangan ka sa Ginoo nga makasurvive. Dili lang makasurvive, apan makahimo sa pag-sustain kanimo, mga kaigsuunan, sa imong mga daily needs, aron makahimo ka sa pag-atubang sa imong nga tomorrow, sa pag-atubang sa imong adlaw-adlaw nga panginhanglanon. You know, I would like, before I end, mga kaigsuunan, I would like to share my first miracle, mga kaigsuunan. You know, the first miracle that God did to my life is that way back 2006, April 11, that time is Tuesday. Sa panahon nga naap ako sa tiyan sa ako nga mama, maigsuunan, that time is a time sa ako nga birth, mga kaigsuunan. And that time, mga kaigsuunan, natawo ko sa balay lang, ug ang nagpaanak sa ako may suunan na atoy kaning babaeng tagapaanak jud, and that is why dugay kaay ko ni gawa sa tiyan sa ako nga mama, niabot og mga pila ka mga minuto, mga kaigsuunan, ug nabalaka na silang nganong dugay kay kumugawas. And you know, mga kaigsuunan, sa paggawas nako, time goes on, sa paggawas nako, mga kaigsuunan, ang ilhanan sa bata nga buhi sila is that muhilak sila, but that time walay response ang mao nga baby, walay response, mga kaigsuunan. And that is why nabalaka sila, gisuyop-suyop nila akong ilong, akong nga baba, so that ma-revive ko. Tungod sa ilang kabalaka, mga kaigsuunan, ang ako nga father, nagdali-dali og adto sa Adventist Hospital dito sa Davao, aron nga makahimo ko sa pag-survive, because that time, mga kaigsuunan, 50-50 gayud ang ako nga kinabuhi. But praise the Lord, mga kaigsuunan, sa panahon nga naadto nako sa hospital, gi-oxygenan ko, gi-asikaso ko sa pila ka mga oras, mga kaigsuunan. And you know, mga kaigsuunan, my father prayed to the Lord nga kung imong buhion yang akong anak, I will offer my son to you, dear God. And that time, mga kaigsuunan, sa pila lang ka minuto, ang inyong speaker diri sa atubangan, mga kaigsuunan, nabuhi. And that is why praise the Lord, because this is my second life na, mga kaigsuunan. And without that, mga kaigsuunan, I cannot experience sa ako nga gi-experiencehan karon, mga kaigsuunan,
the blessing nga gi-offer sa ako sa Ginoo, ang mga tawo nga niabot sa akong kinabuhi, ang mga tawo mga kaigsuonan nga mitabang sa ako, the miracle that Jesus did to my life, and the provision nga iyang gihatag kanako mga kaigsuonan. And you know, my sunan, we have a different stories. You have a miracles nga naausab sa inyo ha. Use that for a mission. Use that to inspire other people, to motivate them. Even your mga anak, mga igsuunan, you can inspire them by your experiences. God gave you an experiences so that you can be a blessing to other people. You have your own mga igsuunan, please use it sa ato nga buluhaton. You know, we are a missionary for a lifetime. Do not help anyone just to impress anybody. Do not help anyone if you are forced to do that. But help anyone because you compel, you are kaning you are a nasayod ka mga isuunan that ang imo nga pagtabang sa uban is a work nga gihatag sa ato nga Ginoo. Help anyone because you are called to help others. Help anyone because you want to represent Jesus through your life. Help anyone because you want to show to other people that there is Jesus in your life. Help anyone because you are called to be a missionary, not just for one day, not just for 1 month, not just for 2 months, not just for 5 months, not just for 1 year, not just sa imo nga gusto lang nga panahon, but you are a missionary for a lifetime. Till Jesus comes, you are a missionary, mga isuunan. Whether you like it or not, the moment that you receive the God, the Jesus as your personal Savior, you are called for His mission, mga isuunan, and you are a missionary for a lifetime. Not because you are forced to do that, because you respond to the love that God offers to us, mga kaisuunan. You know, before I end, I would like to highlight this quotations. You can give without loving, but you cannot love without giving. You need a response, mga kaigsuunan. If you love someone, it is not hard for you to give. If you love someone, it is not hard for you to respond to the command of our Lord. If you love someone, it is easy for you to do the mission of God, even it is hard. If you love God, you can help other people. Don't help anyone just to impress them. Not because you forced, but because the love of Jesus is so compelling that it is very hard to ignore it, mga isuunan. We love God because God first loved us. You can give without loving, but you cannot love without giving. This is my prayer, and may God bless us all. Amen. Praise the Lord sa ato mensahe karon nga kagabi una. And God is indeed faithful, mga kaigsunan. As He has promised for us nga siya mutabang gayud sa ato mga paghangyo o pag-ampo. And sama sa gingon sa atong speaker, don't help anyone if we just impressed, but help anyone because we love them. And by showing that, mga kaigsunan, karon nga magtinabangay ta alang sa pag-ampo sa atong mga kaigsunan. Karon natay mga kaigsunan nga kaningin na sila ginabit nga mga kasubanan, kasakit, kalipay, or unsa man nga emosyon nga na silang kasing-kasing, ato silang tabangan pinagi sa pag-ampo. For we believe that God is faithful, and now ang ato ang mic is nara sa tubangan, andam na ta sa pagdawat para sa mga prayer request. And if anyone nga naay mga prayer request, you are free to stand up and ato sa mic and tabangan nato na pag-ampo ang inyong paghangyo.
Happy midweek, brothers and sisters. Praise God, no? Akong mama is, di ba, naama siya breast cancer, stage 3. Need niya mahuman ang 8 sessions. And karon praise God, for upat na ka-session akong mama, and naa pa siya 4 sessions left. And tatabang ko yung ampo sa akong mama nga tagaan pa siya og strength ni Lord na makaya niya mahuman niya na tanan. And ma-heal ako mama totally. Also, praying for my sister, little sister sa Manila na nag-apply for presidential scholarship. And lastly, ako ang tita sa Qatar. Na siya sa Qatar karon sa abroad. And you know, gira ba dito so please ko help pray for her also. Thank you. So kung wala na tayo mga prayer request dira sa ubos, atong ipagayon atong United Prayer by twos, and atong i-pray ang total healing sa mama ni Sister Sophia and siyang ate for scholarship and siyang tita dito sa Qatar. And let us pray also the safety sa atong mga brothers and sisters abroad nga kung asa affected sa maong rumor of kining gubat. And magsugod ta sa to ang United Prayer by twos.
And I, for our closing song, Adventist Hymnal, hymn number 285. I'm requesting everyone to please stand. I have a friend so precious, so very dear to me. He loves me with such tender love, he loves so faithfully. I could not live apart from him, love to feel him nigh. And so we dwell together, my Lord and I. Sometimes I'm faint and weary, he knows that I am weak. And as he bids me lean on him, his help I gladly seek. He leads me in and so we walk together, my Lord and I. I tell him all my sorrows, I tell him all my joys. I tell him all that pleases me, I tell him what annoys. He tells me what I ought to do, he tells me how to try. And so we talk together, my Lord and I. He knows that I am longing somewhere His soul to be. And so He bids me go and speak the loving word for Him. He bids me tell His wondrous love and why He came to die. And so we walk together, my Lord and I. Let us pray. Dear Heavenly Father, it is both privilege and a blessing to worship Thy name. Thank you so much, dear Heavenly Father, for being with us. May you continue to bless us so that we can also be a blessing to others. Forgive us, Father, so that we can forgive those who trespass against us, and help us to see our own hypocrisy, our own shortcomings, our own lapses, so that we will not easily judge others, but we will glorify you for the rest of our lives and for the rest of eternity. Dismiss us, Father, with your love, and may the protection be with us as we go to our different destination. This all we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. I will go. I will go. Nitaenda. Eu irei. 我願去和願去。 I will go. Ich will gehen. I will go. אני אלך. I will go. I will go. I will go. I will go.